Si David, naging blockmate ko siya sa Lasal. 2012 batch kami. Initially, blockmates kami pero eventually, nag-shift kami to different courses. Throughout this video, pag-uusapan namin yung life niya during college, yung pinag-aralan niya, advertising. Can you give us a quick overview kung ano yung possible na parang career path ba? Honestly, hindi ko rin alam kasi hindi ako nag-pursue ng adver. Pero from what I know, mostly nang nasa adver sa Lasal, sa agency talaga. Advertising agency. So, since sa Lasal, business course din siya. Unlike other school, advertising is more of an art degree. So, sa Lasal, more on account side na pupunta yung mga graduates natin sa adver. Although, may iba na sa creative side pa rin. Pero, mostly ng taga Lasal sa account side ng advertising agency na pupunta. What do you mean by account side? Ang agency, kliyente niya yung mga produkto na gusto ng advertisement. So, merong side na nag-handle nung business side, yung accounts nga. Kunwari, certain brand ka, ako account side, ako mag-handle sa'yo. Ako yung nakikipag-usap sa'yo, ako yung gumagawa ng deals or something like that. And then, meron creative side, sila yung nag-execute ng idea naman. So, Okay. parang ako yung middleman. Kung di ako mali, sorry. Wala akong practice Okay. hanggang intern lang ako sa advertising. So, business side siya. Wala siyang like creative side like yung pag... Meron din some degrees, pero mostly, I think very small percentage. Sa mga kakilala ko lang meron pa rin na pupunta sa creative, pero kung by ratio, mostly sa accounts. Can you give us like a quick overview like yung mga major subjects niyo kung ano yung mga pinag-aralan niyo? So, ang naalala ko sa mga majors, we have yung parang mag-iisip ka na insight sa brand, parang tapos yun nga, of course, basic marketing, target market, yan, communication, then we have writing also, and then we have media, tapos meron din sales, konti. Hindi ba creative side yun? Yung mga ginagawa na yun? Yun yung naalala ko kasi creative ako eh. Nasa creative side field ako. Mostly nang hindi natin majors, marami rin kaming business subject. Like may advertising law din, gano'n. So, usually yung course nun, 3 years with thesis or walang thesis? 3 years, 2 terms. 3 years, 2 terms. May thesis din. Yung thesis namin based sa OJT. Yung thesis namin, yung OJT namin, mag-work kami sa agency. Tapos, bibigyan kami ng sample account na current handle talaga nila. So, kompleto yun, both accounts and creative. Gagawa namin ng market plan, study. Hindi kailangan to the commercial level of execution pero gagawa din kami ng sample on how we will execute the campaign na ira-run namin sa brand na yun. So, how long was this yung internship nyo? O, one term. So, sabay na sa thesis. Makapagbigay ka ba ng parang real life, like example, yung day-to-day task mo Sure. dun sa agency? Hindi. Sa intern. Sa internship. Sa intern, mostly creatives lang ako. So, since intern lang naman, they don't really give us full-blown assignment. So, minsan sa commercial, papamock up lang ako ng either font or design, layout sa commercial. Ang naalala ko, one time, may isang commercial for a milk brand. Okay. Tapos, parang ika-caption mo lang yung isang slogan nun. So, naggawa lang ako ng sample text na lalabas sa commercial. So, hindi ko alam kung nagamit o hindi. Sometimes, sumasama ako dun sa mga staff. One time, we went to a studio, nag-color grade sila ng commercial. So, nandun ako sa isang studio, pinapanood ko yung parang, I don't know, art director ata tawag. Medyo nakalimutan ko na or creative director. Pinapanood ko, nagde-decide siya. Oh, I think itong ganito dapat tone nitong scene na to. Ganyan. Gawin mong mas red, yung shirt, mga ganon. Advertising student, kailangan familiar ka sa mga editing tools like yung mga Photoshop, etc. Depende nga kung account side ka or creative side ka. Ako, mas nasa creative side ako. So, definitely it's a big plus. Pero to pass yung mga subjects, hindi kailangan na magaling ka sa mga ganun. Not really. May classes. Siyempre, you have to do at least decent naman. May mga ganong class din. May mga Photoshop class, stuff like that. Pero, hindi naman siya sobrang requirement. Do you have a particular course or subject na nagustuhan mo? Like favorite subject mo? Yeah, okay lang mag-shift sa topic. Pinaka nagustuhan ko is something na hindi actually required. Yun nga yung block pits pa tayo. So, nung nag-shift ako, hindi na siya required. Critical thinking, creating class.
I think sa college, yun din yung good opportunity. Sometimes masusurprise ka sa mga classes na akala mo, parang wala namang kwenta to hindi naman to kailangan. Pero minsan dun ka natututo talaga na magagamit mo in different aspects of your life. So sa Clayton ko naalala mo na mga fallacy. Right. Dati wala naman tayong alam sa para ano ba, 'di ba pag nag-argue tayo kung ano lang nasa isip natin. Pero in relation sa advertising, meron ka bang like natandang subject na nagustuhan mo? Particularly. Siguro yung class na nag-iisip kami ng insight. Kasi digs deeper on people's behavior. So minsan 'di ba like for example, ba't ka ba bumibili ng kape? 'Di ba? Hindi lang naman dahil masarap or depende sa anong kape. Yung iba they're after for that experience of yung place, yung ganyan. So parang it drives you to look deeper why people do things. So yeah. So parang may mix siya with marketing. Yeah, ang advertising is a branch under marketing. Pero may marketing course din tayo sa Lasal, 'di ba? Mas specific lang ang advert. Kumbaga, advertising is a tool in marketing. Meron ka bang most memorable time sa as a student sa Lasal? Nung nakilala kita. Most memorable, marami naman. Syempre, yung mga hangouts natin. Yun nga hindi kasi ako nag-pursue sa advert, so I'm not credible enough to talk about the industry and stuff. But I think college, talaga, it's the people you meet. Totoo. That really shapes you in the future. Kasi if you meet enough good people then in college, kahit iba-iba kayong direksyon, iba negosyo, iba corporate, parang may mapupulot kayo sa isa't isa. Yun yung mga nagte-trending ngayon na parang diploma o diskarte na parang what's your thought on that? Like, kung may gusto kang kasing matutunan, technically, kayang i-self-learn Controversial talaga yan. Ako, advice ko, depende sa estado ng buhay mo eh. If your parents can pay for your school, hindi ka naman, you don't need to make money right away, go for school. Kasi, there are things you will learn then in that field or in that environment na you will never get the chance to experience it again. Pero if kaya mo na to make money and important talaga na kumita ka na ngayon, 'di ba? Go for it din, 'di ba? Hindi din naman ako naniniwala na iba pag nakapagtapos na. Kasi marami din ako kilalang negosyante nga na, ayun, hindi naman nagtapos. Pero magaling talaga. Or they were able to make successful businesses or enterprises. Pero again, yun kasi yung misconception, di ba? Ang daming dropout, nagiging billionaire, ganyan. Pero sa totoo, konti lang naman sa atin ganun kagaling eh. Alam mo yun? 1% Yes, of 1% lang yung nag-excel talaga. Kung kaya mo talaga, walang problema. Pero be honest with yourself din na, di ba, ganun ba talaga kaganda yung vision mo? Ganun ba talaga ano yung naisip mong negosyo? Di ba? Kasi kung di naman, and may capabilities naman yung parents mo to send you to school, or you have the time, you have the resources, go for school. Kasi dami, ako nga nagsisisi din ako na, ayun, kasi I'm in the family business now, na hindi ako ganun ka-active when I was in college. Parang sayang the network was so big in college. Diba? Ayun na nga, to touch on that topic kasi alam natin the importance of meeting people during college and establishing connections kasi especially from Lasal pa tayo. So, yung mga makikilala natin sa mga kaklase natin, may chance na may mga negosyo. So, since mga 8 years na tayo mag-graduate, yung mga nakilala mo bang like, I don't want to sound na parang you're profiting of them, pero yung mga nakilala mo bang like ng mga tao sa Lasal, like nagagamit mo ba yung mga connections? Currently, wala. Pero, I think more of the usapan, mindset. So, walang directly kasi medyo iba-iba tayo ng industry. Yung barkada natin, iba-ibang industry. Pero siguro minsan yung mindset, pag nagkikwentuhan kayo about business or work, parang how to solve a certain problem or mga strategies na ginagamit. And then, yun, may mga kaibigan din tayong lawyers. So, minsan sa mga legal documents sa negosyo, alam mo naman, tsaka minsan tamad tayo magbasa, di ba? So, minsan nagpapabasa ako ng mga kontrata sa mga kaibigan natin, mga ganun. Mga simple ways na hindi naman, pero again hindi ka naman manggagamit. Yung kasi minsan ang term natin sa networking is
parang kikilalanin mo kasi may makukuha ka eh. It's just you're expanding your ayun nga, network, and then let's see, 'di ba, kung meron. Pero at the same time, be willing to give back, 'di ba? Wag ka lang naman puro nanggagamit ka lang, 'di ba? Kung may maibigay ka rin sa kaibigan mo or ano. Ba't mo naisip pala na like yung Adver yung pinili mong course, like first choice ba siya or Well, since yun nga, I grew up in a business family. And then, when I was in high school, starting 4th year, I got into the creative side. Nahilig ako mag-edit ng video, Photoshop, stuff like that. And then, I saw Adver as like the perfect compromise. Na parang, based sa vague description niya, wala pa ako alam that time. Parang, it's both business and art at the same time. So, parang, yun na lang. Kasi, I think, tinanong ko din yung parents ko and they didn't force me naman. Parang inisip ko kung purely creative field ako. Pero kasi, yun nga, ang creative naman natututunan din siya sa sarili. And then, mahirap kung bigla kang nag-isip na ayaw mo palang gawing work yung creative tapos mabox ka na. So, that's why I chose Adver. Pero wala namang specific na gusto yung parents mo? May free will ka? Oo, may free will naman. So, didn't force me naman to. Siguro dahil bunso na rin ako, parang wala na silang pake. Gets. After graduating, this was kailan to? 2016? 2016, yeah. Ano yung ginawa mo agad right after? Ayun, bilang So, parang technically hindi siya gap year, pero parang nag-gap year ako. So, I really wanted to see the art thing. So, I took up concept art sa Singapore. So, siguro yun yung quarter life crisis ko. Kasi, I think I was 22, 23 nung nag-graduate na. So, ayun. Una, ayoko talaga pumasok sa family business kasi parang, when you're a kid, diba, and you see all the arguments and stuff, minsan, syempre, hindi mo pa naintindihan eh. So, parang nate-turn off ka eh, pag nakikita mo. So, parang, sige, try muna natin. Mahilig ako sa art. Try natin. And luckily enough, yun nga, my parents was able to support me naman to Anong school to sa Singapore? FZD. It's Feng Zhou School of Design. Tapos this was 1 year? 1 year. It's an intensive course. Ayun, can you walk us through yung buong mo dun? Ayun, basically, medyo niche kasi ang concept art eh. Para kang product design pero for entertainment. So, like in real life, diba, people design chairs and stuff and the room. So, parang ganun din. Pero ito, hindi mo actually binibuild. Binibuild mo siya either for video games or movies and stuff like that. So, ako, hindi naman ako magaling talaga mag-drawing and mag-conceptualize pa. Kasi, iba naman ang Adver, you're marketing a product. Kahit both creative, totally different siya. So, ayun, drawing kami halos araw-araw. More than 8 to 10 hours a day we're drawing. Pero wala kang Designing. prior knowledge on drawing before ka pumasok? Yung mga YouTube. YouTube courses, ganyan. Tapos wala siyang pass or fail? Or Meron. din. Pero yeah, I think I was at the skills-wise, I belong sa bottom talaga of the class. Do you think na dapat ka muna para ma-max out mo yung learning mo? Kailangan at least kahit paano may prior knowledge ka muna on... It would have helped. Ano yung, what made you choose yung specific school? And yung, ano ba yung course nung sa school yung tinika mo? Yung school kasi yun lang yung in-offer niya. So, specialized talaga siya for that industry. Tapos, hindi siya like master's degree or something? Hindi, diploma lang. So, it's a 1-year diploma. Interesting. Ang galing. So, what are the struggles that na-encounter mo during that 1-year stay sa Singapore? Kasi during this time, kailangan mag-isa ka, and I know na coming from yung situation mo na parang dito, komportable ka, and may mga tumutulong sa'yo sa day-to-day activities mo, tas dun, mag-isa ka na lang the whole time. Mahirap talaga. Pero I think it's something I needed also. Parang siguro sa buong buhay ko, I've never worked that hard. No? Kasi yung course ko sa college, wala nang board exam di ba? So, you just need to study enough to pass the courses. And then after that, tapos.
So ito, coming from hindi ganun kaganda yung skills ko for that course. Tapos talagang hirap. Tapos living alone, syempre dito, medyo okay naman tayo, 'di ba? May okay naman yung bahay natin, stuff. Doon, sa mahal ng rent sa Singapore, my first room, I think, was like, size na ng kubeta, gano'n. I mean, I don't know kung ano, pero maliit talaga, kama lang, cabinet, table, isang hilera, yun na yun. Tapos mahal pa yung mga living expenses sa ano. Mahal. So, I think yung kinakain ko, yung parang pinakamura was like 6-7 Singaporean dollars. Yun na yung medyo pinakamura. So, mga nasa 180 to 200 pesos. Pero that's the, yung parang cheapest I could find. Pero siguro meron pang iba. Pero yun lang yung nahanap ko. Tapos magkano yung rent mo? Rent was around 700 Sing. So, 700, magkano na ba? Hindi pala. Mga 26 to 20 20 plus. Grabe, mahal pa rin ng rent. Ano lang yun hindi yun, kwarto lang yun, na maliit. Tapos everything is shared. CR, kusina, shared sa ibang nagrerenta na ibang kwarto. Grabe. Tapos yung, parang dorm to sa school or parang naghanap ka sa labas? Sa labas. Walang dorm ng school na. Tapos ang tuition natin, confidential na lang. basta alam natin na mahal. Pwede nyo naman hanapin yan. Wala na, sarado na yung school. Sarado na yung school? Oh. Kasi sobrang volatile na industry na yun. Lalo na ngayon with AI and stuff. Right. Pero, with the connections that you've made and yung mga worth it ba yung like binayaran mong tuition sa mga natutunan mo and yung experiences mo? Yan, depende yan Kasi yung worth it, iba-iba yan sa estado ng buhay natin. Okay. I would say for my personal growth, it is worth it. For monetary value, hindi. Kasi hindi ko naman, di ba, hindi ko naman ginamit sa trabaho ko ngayon. Tsaka, yun nga, dyan na rin papasok konti yung privilege na, di ba, I was lucky enough that my parents supported me. Pero kung kunwari, ako lang, pera ko yon na pinag-ipulan ko or hindi siya worth it kasi masyadong mahal yung tuition. Ngayon with the online courses for that field, ang dami nang magagaling galing lang sa, dati kasi limited yung knowledge sa industry na yun Very niche kasi talaga siya. Okay. Ngayon, ang daming magagaling yung mga, lalo sa China yung mga bata doon, tsaka yung mga sa Russia, online lang yun. Tapos, ang gagaling ng art skills nila, crazy. Right. Tapos during that time, umuwi ka rin ng Pinas during that 1 year Pag term break. Tapos ang classes mo nun, everyday na... Everyday. Tapos, ganun din, may homework ka lagi, tapos may mga exams, ganun. Kailangan ipasa. Ang exam, very practical kasi siya So, everyday may class, and then, after ng class, bawal ka umalis pa rin ng school. You have to do your work in school. So, para kang nagtatrabaho din. Bibigyan ka ng task, bibigyan ka assignment, and then gagawin mo yun. Tapos hanggang sa bahay, kasi hindi mo matatapos yun during that time, gagawin mo pa rin. Sa laptop ba kayo? Or like, yung... Paper. Paper. Both. So, una, medyo mas maraming classes na sa paper. And then, sa mga mas later terms, yan na yung medyo sa computer na. Parang tuturuan ka kasi ng foundation talaga. So, ano yung mga nagiging parang career kung gusto nilang gawing career path? Mostly, generally, sa video game industry talaga. Mga designers, ganyan. So, most of my friends, ganun. Or freelance work, illustration, ganyan. Pwede rin. Although, hindi yun yung focus, pero you'll get enough skill na magagawa mo. Ayun, can you walk us through yung naging mga nakuha mong freelance dito sa Freelance, nag-try lang ako sa Upwork Kasi kahit after school, personally, siguro hindi rin ako ganun ka nag-excel. Hindi pa rin ako ganun kagaling. Enough na to do some work, pero not pa rin yung magiging in demand ka na And then, I work sandali sa isang gaming company dito sa Pinas. Medyo startup-ish siya. Ayun, so wala. So, nag-work lang ako sa, actually, okay yung studio na yun. Mabait din yung may-ari, ganun. Pero, doon ko rin na-realize na parang
abroad, okay sana yung salary eh. Actually, yung nakakatawa niyan, may isang life-defining siguro part sa career ko. May nag-offer sa akin ng job, pero I have to test, art test. Okay. In Vietnam, pero yung rate is international kasi international studio. Tapos, ang tumalo sa akin sa exam, di ako natanggap. Taga-school ko rin sa Singapore na Pilipino din. Higher batch lang. Siya yung nakakuha ng trabaho. Pero mabait yan kasi after a few months, niyaya niya ako kung gusto ko. In-offer niya ako ng, gusto ko, yun, baka may opening sila, ganon. Yun nga, at that time, I decided na after working for a few months sa gaming, na I decided to go into the family business na. Ano yung mabigay mong advice para sa mga incoming, like gustong mag-take up ng advertising na students? Again, I don't think I'm the best one to. In general na lang siguro. In Pwede general. In general. Ito lang masabi ko, you don't have to be sure about everything. Kasi parang sometimes we think na this decision will last a lifetime, especially when you're young, 'di ba? Parang ito na magdidikta ng future ko. O hindi naman. Hindi mo masasabi saan ka dadalhin eh. So, use every learning experience you have to enrich you, enrich your life, enrich your knowledge. And then, pag nag-pivot ka, magagamit mo pa rin. Hindi man direct, pero at least dahil willing ka matuto, willing ka mag-absorb. Kung mapunta ka man sa iba, magagamit mo yan. Right. After yung short period mo sa gaming company, nag-transition ka na into family business. Yung nangyari for you to make that decision? I don't know if you remembered, pero nag-uusap tayo sa kotse nun eh. Nung pumunta tayo sa isang birthday party ng kaibigan natin. And then you told me na you were in the family business na rin. After exploring corporate, a year or two, diba? So, paisip din ako na 'di ba? We have passion and stuff, may hilig tayo, ganun. Pero at the end of the day, we need to make money as well. And then the money we make, saan ba napupunta? So, I guess hindi to tamang mindset pero ito lang naging mindset ko. Parang I can grind my way through art which takes so much skill. Kasi sobrang grabe yung art eh. Parang ang daming magaling. Kahit di nag-aral yung iba, talaga magaling lang eh. Tapos, pwede ko ibugbog yung sarili ko doon. Pero at the same time, kumikita pa rin ako sa pera ng iba. Parang, I still work for other people. And parang, kung ano lang ibigay sa akin, yun lang pera ko. Tumatanda na rin, gano'n. So, naisip ko, sayang nga naman yung na-build ng parents ko. 'Di ba? Nandiyan na eh. May mga tao na kami, gano'n. So, parang, kung kaya ko rin to make money for our family, dun yun naisip ko na, ba't hindi? Na, hey, my passion can still be my passion. Hindi lang siya full-time, pero, di ba, parang, in long-term plan, parang naisip ko, kung kaya ko makatulong sa pamilya, bakit hindi? Parang ganun. So, initially, yun yung naging plan mo, like, tumulong full-time with the family business, tapos on the side, continue yung pag-pursue mo sa art. Nauna yun talaga yung plano na hobby ganyan. Pero hindi ka pre-pressure ng parents mo na parang tumulong kasi yung mga kapatid mo. Siguro doon ako naging sobrang grateful na there was no pressure na ako na mismo nag-decide, kaya siguro magaan din, parang hindi siya naging mabigat kasi marami akong narinig na story na yun nga pinipilit ganyan. Siguro for me it was my own time, it was my own decision, so parang magaan siya sa loob na masaya parents mo. Hindi ko alam, siguro. Siguro I think okay din kasi my dad passed away so 2 years ago, so I think doon nag-join din ako, mas naging close kami kasi syempre yung usap, alam mo naman yan, diba? Usap sa negosyo, discussion ganyan. Gets. Mas naging close din kami. Nakapag-work ka na sa like corporate setting, what does it feel like na sa family business naman? Ano yung... Ayun, I never worked at a corporate setting kasi the gaming studio I work in was a startup. Right. So, wala kang mapag-comparean? Wala akong mapag-comparean. Siguro, na lang, sa mga OJT, gano'n.
syempre the structure is really different. Kasi very organized pag corporate na ito role mo, ito role mo. Sa negosyo namin, syempre, you have to wear multiple hats. And at the same time, pati hindi naman ganun kalaki yung kumpanya namin. So, even the people you handle, sometimes they have to do multiple roles din. So, can you give us a quick background kung ano yung like family business, like broad lang? sige, so we're in agricultural machinery. So, ang mostly market natin, small to medium scale farmers. So, ito na yung sales pitch. Hindi, kasi di ba, sa Pilipinas, we're unlike other countries, pag sinabing farm, laki. Di ba? Hear about Australia, US, yung farm nila, asing laki ng cities. Sa atin, mga farm, marami may-ari, lupa, hati-hati. Tapos yung iba sa bundok pa. So, not every place can have those big equipments na mga huge tractor. Hindi mo madadala dun Iba isla pa, di ba? So kami, nagsimula kami sa mga hand tractor, maliliit. So we can cater to those area. Kasi they also need mechanization, di ba? Pero at the same time, di naman pwede yung mga big equipments. So yun yung naging focus natin. Pero nag-start ka with sales. Yung... Oo, kasi ako yung medyo extroverted sa family namin. Mga kapatid ko, mas gusto nila internal, hindi sila lumalabas. So ako mas extrovert, so I'm willing to talk to clients more, I'm willing to travel, ganyan. Pero may transition ba kung yung sa sales mo or pagkapasok smooth agad, like may mga systems na in place? Meron yung system na back-end, meron na like yung mga invoicing, mga quotation, ganyan, may system na yan lahat. Siguro more of pagpasok ko is yung pag-strategy and yung market. Yung yung rules ko, anong pwede natin i-accept and what we can't accept, pag ganyan. For example, syempre, sa negosyo, di ba, may mga kliyente ka, paglalaroan ng terms, ganyan. So, ano yung appetite ko sa pagtanggap ng terms, ganyan. So, may mga set guidelines kayo for that or Yes, depende, parang case to case to? May set guidelines, pero yun nga, ako mostly ipipitch sa akin, and then pag feel ko worth the risk, I'll take it. Pag hindi. Pero pag medyo sketchy talaga, I'll discuss it with my siblings pa. Kunwari, gusto ko pasukan tong project na to, pero kunwari, matagal yung demand ni client na terms. Willing ba? Ganon. So, sometimes it pays off, sometimes hindi. Meron ako mga hindi na ako nabayaran. Pero ganon. Smart talaga. Smart talaga. Di ba, like you mentioned na kailangan mo lagi mag-travel to places. So, parang nangyari is, pumunta ka sa parang local na may farming area, tapos nagsiset up ka ng parang tent and parang showcase mo yung products. Ayun, so pumupunta kaming mga probinsya. Yan. Minsan, wala kaming dala, talagang pitch lang. Pitch to the community, pitch to the group, farmer groups. May time, pag naplano talaga yun, magdadala kami sample, magde-demo kami. So, we teach them about our machinery, ano yung benefits, ano yung ano. Pero how do you know kung saan? Minsan na-invite kami. Minsan, na-invite kami ng either a local business there that wants to carry our product or minsan mga local groups or sometimes the municipality itself. So medyo sikat na pala kayo in the industry? Hindi naman. Depende isang lugar. So may mga area na medyo known na rin. May mga area hindi pa masyado familiar. Pero may competitors kayo? Marami. What makes you think that iba yung mga products nyo? Well, ang pinaka ko is locally assembled kasi kami. So, hindi ko masabi lahat locally fabricated kasi we do import. Pero ang sa amin, since locally assembled, kompleto kami mga pyesa, ganyan. And then we modify also some of the things we import to make it more suitable sa local scene. Sa local setup ng mga farm natin, lupa. So, marami kasing, pag mura talaga, maraming buy and sell. Alam mo naman, gano'n nakabilis mag-import, diba? So, marami buy and sell. Pero pag nasira, wala na silang malapitan sa pyesa. So, parang medyo may kayo, parang end-to-end kayo, parang may after-sales kayo. Yun. Tapos, when it comes to some naman, yung iba naman namin, locally fabricated talaga. As in, dad ko yung nag-design, gano'n.
Like ngayon yung medyo sikat namin is yung shredder. So it's something that shreds organic waste. So hindi lang siya kasi siya sa farm, pati sa mga food waste. So sometimes yung alam mo yung mga schools na maraming estudyante, mga facilities na maraming food waste, ginagamit yung yun locally yun. So yun yung one of our competitive edge. We make some of the machines talagang gawa namin. Pero yun, medyo niche siya na industry. Kaya actually yun lang Solid. rin. Mahirap din maghanap sa Lasal ng connection with my friends kasi very few naman in Lasal are in agri. Meron siguro, hindi ko lang na-meet. Right now, until now, nasa sales ka pa rin? Or may plano kang like itry yung mga ibang, like yung mga supply chain? Sa negosyo Oo, namin. sa negosyo na. Yun nga, as small business, alam mo naman yan, we wear multiple hats. Of course, sales is the main thing. That's yung mga tao sa sales, yun yung masawa ko. Pero, pati naman R&D product, syempre, dahil, may stake ka rin sa company, part na rin yan. Kasi, based din sa sales, dun mo rin malalaman ano yung, kasi mga suggestion ng kliyente, anong product pwede, ganyan. Dun ka rin nagkaka-insight. Yung sa pag-design din ng, like, yung mga product, like, Yes. nakipag-communicate ka rin sa supplier. So, nice. kahit hindi man sobrang technical, kasi usually, syempre, technical, i-consult mo na yan sa mga gumagawa talaga. Either sa ag-eng or sa pero yung kunwari, yung user experience, yan. I think kaya minsan maganda din na hindi ka sobrang technical kasi nako-communicate mo din yung improvement in a parang user experience based. Ganon. So, ano ba yung feel ng machine? Paano mo siya gagawing mas safe? Yung mga ganyan. Tapos, since nasa sales ka, like, nakakausap mo directly yung mga tao. So, parang alam mo rin kung ano yung mga suggestion kailangan nila, nila. mga Yeah. suggestion nila. Tapos, ayusin mo yung sa back-end. Like, bibigay ka rin. Right now, currently, mayroon ka bang pinapursue on the side dun sa art side mo na passion? Ayun, sadly, wala na. So, yung art side ko na lang minsan is pag nag-edit-edit ng lips, gano'n. Pero, okay lang rin. Parang, siguro na come to terms ko na rin na, ayun, I was lucky enough to be given a chance to pursue it. And, ayun, na-realize ko lang rin na parang, ewan ko, nung age kasi natin, uso yung mindset na you should pursue yung passion, yun yung gawin mong work. Para you never have to work. Di ba yung may quote na gano'n yung, ano ba yun, naalala ko yung exact quote? You never have to work a day in your life. Oh, parang may mga gano'n. So, yun yung usong mindset nung panahon natin eh. But I realized naman na, it doesn't have to be. Hindi mo kailangan pagkakitaan passion mo. If dumating and gano'n, okay, good for you. Pero minsan, iba yung skills mo na profitable, iba yung skills mo na, you like to do. Pero at least nandun lang naman siya. Like, anytime naman. Oh, I still draw from time to time. Right. Mostly as an outlet na lang. Okay. Thank you for watching. If you like more of these interviews, make sure to like this video and subscribe to my channel. And I would like to thank our guest David for agreeing to come to this video podcast with me. Thank you rin. Tsaka kung may nanonood kay Kevin na nasa agri industry, by chance, hook me up.